gusto ko ring ipakita sa mga tao yung ano, diretsahan ha, gusto ko ring ipakita sa mga tao kung paano maging matinong influencer. Kasi dumadami na mga influencer ngayon eh. Tapos yung mga influencer nila ginagamit nila sa kalokohan eh. Yung ba, kumbaga kung sino na lang yung maunang mag-offer sa kanila dahil may fanbase sila. Ganun eh. Ang nangyayari tuloy, yung mga aggressive na klase ng negosyong kasirauluhan, yun ngayon yung mabilis sa pagkuha ng mga influencer. Yung mga bait-bait, yung mga sugal, yung mga politiko, yung mga kalokohang klase ng ipopromote sa mga tao, sobrang aggressive nila. Sobrang aggressive nila sa pagkuha ng influencer. Ngayon, ako naman, gusto kong ipakita sa mga tao kung paano sobrang dali lang naman kapag influencer ka, sobrang dali lang talagang gumawa ng pera. Pero ito problema, maraming influencer, hindi nila alam paano gumawa ng pera. Ang daling gumawa ng pera pag influencer ka. Sa totoo lang, boss, yung mga influencer ngayon, masyado nang naging aggressive yung approach. Okay lang yun eh. Sa akin, diretso, influencer ka, dapat nga, ikaw yung aggressive pagdating sa pagkuha ng mga deals. Bakit? Kasi pag hindi ka aggressive sa pagkuha ng mga deals, your funds will dry out. Pag naubusan ka ngayon ng pera, kung sino na lang yung unang lumapit sa'yo, na kasirauluhan yung klase ng ipopromote mo, wala kang choice, tatanggapin mo yan. Katulad ng isang tropa na lumapit sa akin ito nakaraan, vlogger din yun, humihingi ng sorry. Kasi alam niya na hindi talaga ako sumasang-ayon sa mga vlogger na nagpo-promote ng sugal. Ayun, siya naman, lapit siya sa akin, Chess, pasensya ka na kasi nagpo-promote ako ng sugal ngayon, sana wag kang magalit sa akin. Sabi ko, choice mo naman yan, brother eh. Alam mo yun, pagdating sa social media, bumibira ako dyan sa mga yan. Wala, tikob mo na lang ang tenga mo. Kunyari, di mo na lang naririnig yung bira ko. Pero ano ba dahilan? Bakit nagpo-promote ka na ngayon ng sugal? Kasi parang kahapon lang, matindi ang dignidad mo eh. Hindi, Chess, kasi yung nanay ko kasi nasa ospital. Nagkaroon ng malaking bill sa ospital, tapos di ko kaya paggamot yung nanay ko. Ba't ayaw umawala yung nanay ko eh. Tapos umiiyak. Valid naman, boss. Valid naman yung reason. Naintindihan ko siya dun sa ganong parte. Kalang, yun nga yung sinasabi ko, mga influencers, dapat kayo yung aggressive sa pagkuha ng paid transaction. Huwag kayong mag-antay na lang na dahil maraming nanonood sa views ninyo, sa mga videos ninyo, yung mga views na nako-convert sa pera, yung monetization, yun mismo yung pinagkakakitaan nyo na primary. Okay yun, pero eventually that will dry out. Titigil din yung monetization na yan. Bakit? Hindi na nagtutugma yung dami ng influencers at saka yung mga nagpapa-ads. Tingnan mo ang Facebook, 'di ba? There was a time in the past na 25,000 views is 1 million views is equivalent to 25,000 pesos. Sobrang konti pa ng mga influencers ng mga panahon na 'yon. Maka 1 million views ka, 25,000 pesos ang kikitain mo. Ngayon, maka 1 million views ka, swerte ka na maka $10, $20, baka $50 lang ganun, 2,000 para sa 1 million views. Ang laki ng niliit yata. Malaki talaga. Bakit? Sa dami ng influencer sa Pilipinas, syempre kailangan hatiin yung ads money. Hindi naman kasi lahat ng views, hindi lahat ng yung 1 million views mo nakapanood ng ads galing sa'yo. Hindi nakakapanood lang. I-skip yun. Ini-skip pa yun, boss. Isa pa, hindi rin lahat ng 1 million views na yun, merong ads. Merong parte ng 1 million views na yun na walang ads. So, obviously, wala kang kita dun. Ganun. So ngayon, yun nga yung sinasabi ko sa mga influencers. Influencers, makinig kayo ngayon. Influencers, pakinggan ninyo ko. Maging agresibo kayo sa paggawa ng pera habang influencer kayo. Ang ibig kong sabihin, kayo na mismo yung lumapit sa mga brands at sa mga negosyo para i-promote ninyo yung mga negosyo nila. Bakit? Para hindi ka maipit sa pera. Bakit? Ginawa mo kasing hanap buhay pagiging vlogger eh. Masama ba yan? Hindi. Pero dapat alam mong gawin ng matino yung pagiging vlogger mo. Bakit? Impluwensya yan eh. Naglalaro ka ng impluwensya mo. Ano ngayon ang ibig sabihin? Pag hindi maayos ang paglalaro mo ng impluwensya mo, baka may ma-impluwensyahan kang gumawa ng kagaguhan. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin akong sumasagot ng mga tanong. Mananatili akong hindi interesado sa politika. Mananatili akong hindi interesado sa pera. Mananatili akong hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan. Mananatili pa rin akong sumasagot sa mga tanong ninyo sa pag-ibig at sa pagmamahal.